Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Iglesia ni Cristo Museum. Narito tayong muli para sa ika-10 at huling episode ng virtual tour series para sa season na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Rodel Garganta II. Muli ay sasamahan ko po kayo sa episode na ito at sa pagkakataong ito ay ipapasyal ko kayo upang tingnan natin ang kamanghamanghang disenyo sa loob ng gusaling ito ng Iglesia ni Cristo Museum Building. Magdadalawang taon pa lamang mula nang ang Iglesia ni Cristo Museum and Gallery na dating nasa harap ng Templo Sentral sa Daang Commonwealth ay lumipat sa bagong gusaling ito. Kabilang ang gusaling ito sa kahayagan ng maraming tagumpay ng Iglesia na patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan sa pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo para pa rin sa lalo pang kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Ipapakita po namin sa inyo ang detalye ng kagandahan ng pagkakagawa at kayarian ng panloob ng arkitektura ng gusali at ang disenyo sa loob ng bagong Iglesia ni Cristo Museum. Tuloy po kayo! Kitang-kita sa bawat detalye at disenyo sa loob ng museo ang mataas na kalidad at kamanghamanghang pagkakayari nito. Ang gusaling ito ay mula sa disenyo ni Francisco Bobby Manyosa, kinilala noong 2018 bilang pambansang alagad ng sining sa arkitektura. Siya ay natanyag sa paglikha ng arkitekturang may sariling tatak Pilipino sa pamamagitan ng mga estruktura na itinatayo ng modernong teknolohiya mula sa kombinasyon ng tradisyonal na mga anyong vernacular at mga katutubong materyales. May 5 palapag ang gusali. Ang malawak at malaking bulwagan nito ay may maaliwalas at kaaya-ayang espasyo. Naglalagos sa malalaking salamin sa harapan nito ang sinag ng araw na lalo pang naliliwanagan ng mga ilaw na iniangkop sa kayarian ng gusali. Ang focal point ng disenyo ay ang bulwagan. Ang bisyon o pananaw ng arkitektura ay iniayon sa konsepto ng pinataas na lebel ng mga kasangkapan at materyales na lokal o katutubong Filipino. Saka ito nagdaan sa proseso. Nasa bulwagan ng mga muebles o kasangkapang pangmuseo na orihinal at natatangi ang kayarian at disenyo. Sa itaas ng bulwagan, mamamasdan ang hugis ng 2 magkasanib na bilog sa siling. Tila araw itong nakatunghay sa ibaba. Tinutugon ito ng mga guhit na pabilog na nasa flooring naman ng bulwagan. Binibigyan ito ng lalong kariktan ng hugis bilog haba na pinakapanloob na balkonahe ng bawat palapag. Ang ganitong korte ay pinatingkad ng tila guhit ng salamin at metal na nakapalibot sa bawat palapag. Waring inilalarawan ng paulit-ulit na anyong ito ang walang humpay na tagumpay ng iglesia papaakyat sa lalo pa nitong kaningningan. Kapansin-pansin ang naglalakihang mga kolumna o haligi na mula sa unang palapag at masusundang naglalagos ang mga ito ng tuloy-tuloy hanggang sa ika-4 na palapag. Waring nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na pagsulong at pag-akyat kahit ano pa ang balakid at hadlang. Ang mga pintuang salamin, makinang na sahig at makakapal na dingding ng gusali ay waring nag-aanyaya ng malugod na pagtuloy at pagtanggap sa mga panauhin na dumadalaw sa museo ng iglesia. Bagamat modernismo at state-of-the-art ang estilo ng infrastruktura, ginamitan din ng mga natural o katutubong materyales upang ang disenyo ay maiugnay sa kalikasan. Ito ay yari sa ratan na buong husay na pinagdikit-dikit na kung tawagin ay permacane ang nakabalot sa malalaking poste at sa iba pang mga kasangkapan gaya ng vocalator at iba pa.
Isang mahabang guhit ng kapis sa higit na mainam na disenyo na naiiba sa karaniwan nating nakikitang gamit nito. Ang disenyo nito bilang pangkalupkop sa mga dingding ay lalo pang nagpatingkad sa kagandahan ng museo. Magandang araw po, Miss Bambi. Nagpapasalamat po kami sapagkat nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na ma-interview po para sa ibang detalye dito sa museo. Maaari po ba ninyong maisalaysay sa amin yung brief history po kung paano kayo na-onboard sa project na ito? Kinonsider kami together with another company. So she wanted to meet us. Opo. So nakipag-meeting kami with Kadru, and so we went already to see the site, and then they gave us a brief concept of what they wanted, and then yung next day nagsabinta kami ng proposal. Ano po yung naging concept ninyo patungkol po dun sa interior design po? Our philosophy ng company namin is based and rooted on the philosophy of my late father, si Architect Bobby Maniosa, considering that they wanted a world-class international museum. But of course, it has to speak of who INC is, and INC started in the Philippines. So it was only natural that we introduced local materials, and we introduced a very, sort of like spirit of bayanihan. Opo. So it was very nice. Parang there was like a whole, together spirit of togetherness, and everybody coming together to put this museum together. We would like to say thank you. Maraming salamat din that we were able to be part of contributing to the legacy of Ka Felix Manalo. So we would like to say congratulations, INC. Maraming salamat. Natatangi ang gusaling ito na ipinanukala at ipinatayo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa hangarin nilang magkaroon ng isang bago at mas malaking museo upang lalo pang maipakilala sa mga tao ang Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan ng museong ito ay mananariwa sa mga kapatid na halos ay nasaksihan ang pagpapasimula ng Iglesia. Maiingatan naman sa gunita ng mga kapatid ang mahalagang bagay at pangyayari sa Iglesia na kahayagan ng pagtulong ng dakilang Diyos. At sa mga bagong kapatid naman ay lalo pang madaragdagan ang kanilang kaalaman at pagkakilala tungkol sa Iglesia upang lalo pang pagtibayin at patatagin ang kanilang pananalig at pag-asa sa mga pangako ng Diyos sa Kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Kasama rin sa layunin sa pagpapatayo nito na maging kasangkapan din ng museo sa lalo pang ikalalaganap ng mga salita ng Diyos. Ninais nilang magkaroon ng isang world-class na museo. Yamang ang Iglesia ay isa ng global church, kaya't ang kagandahan at natatanging kayarian ng museo na ito ay sadyang naghahayag ng kaluwalhatian ng bayan ng Diyos sa mga huling araw para sa karangalan at kapurihan ng ating dakilang Diyos. Dito po nagtatapos ang episode na ito. Ikinagagalak po namin na muli ay nakasama namin kayo, hindi lamang ngayon, kundi sa buong presentasyon namin ng Virtual Museum Tour para sa unang season nito. Sa ikalawang season ng aming pagtatanghal, hinahangad po namin na kayo ay muli naming makasama. Kung kayo po ay may mga katanungan pa tungkol sa Iglesia ni Cristo, maaari kayong dumalaw sa Iglesia ni Cristo Museum sa panahong ito'y bukas na, o kaya'y magtungo kayo at sumangguni sa mga ministro na nasa mga lokal ng Iglesia ni Cristo na malapit sa inyong lugar. Maraming salamat po.